Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras natin 23 minutos, naglabay sa alas 4. Welcome naman kasanggayan din sa natong programa Billboard Radyo Periodiko. Para yan na nga Biyernes nga lang, it's 22 San Agosto tuig 2025.
Opod ko sa control si Monet Perito ng Engineer Joven Cardenas. Ako naman yung sanggay yung surugon sa kanginan Jean Navilon nga makaupod niyo tugtog alas 5. Yan sa ratsada sa natin mga balita. Island Town sa Tagabulan Samar nakarawat sa PTV, Patient Transport Vehicle, tikang sa opisina sa Pangulo sa Presidente sa Pilipinas. Ang mga residente sa Tagabulan usang tayaw nga bungto sa lalawigan sa Samar iton nag-aantos ang maiha makuri nga pagsakay sa pump boat ngan makuri nga dalan para maabot nga to sa ospital. Yan na, yung nga bungto ang may da nakalugaringon nga Patient Transport Vehicle PTV como vital lifeline durante isang emerhensya. Durante isang turnover ceremony sa Ormoc City, Santo nga Agosto 18, 2025, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang opisyal nga nag-turnover sa 124 nga bago nga PTVs. Patient, ini nga tinatawag Patient Transport Vehicle, highlighting his administration's goal to improve healthcare access labi na sa mga tayaw nga mga komunidad. Para sa probinsya sa Samar, si Vice Governor Arnold Vitan ang nangulo sa pagharawat sa sininga Patient Transport Vehicle. Upod sa mga mayors sa kada bungto nga nagpakarawat sini. Sa Samar, ang Tagabulan, mawang kauna-unahan ka beses nga nagamyada sa ambulansya din sa Samar. Ang Tagabulan, ang kumarawat sa ambulansya para sa kauna-unahan ngay gayon. Siring ni Pangulo Marcos, nothing that the distribution, ida sa pagpaklaro ng distribusyon, nagtutuyo nga makaabot madangatan ang kada kauna-unahan pala nga LGU nga makakarawat sini. Labot sa Tagabulan, iba pa nga mga bungto din sa Samar nga nagpakarawat-liwat sa Patient Transport Vehicles. Ang naglalakip sa Galbayog City, may nakita Patient Transport Vehicle, ambulansya, Mutyong, Yabong, Inabakdaw, Pagsangan, Samar, Santa Margarita, Basay, Matuginaw, Gandara, Almagro, San Jorge, nganiba pa. Ang Patient Transport Vehicle Units amuin gindidistribuer pinagis ang Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, Medical Transport Vehicle Donation Program. Gadin si Pangulo Marcos ang nag-confirmar nga ini ang makakabot sa tanan nga 1,642 nga mga LGUs sa bugos nga nasod sa pag-uman sa tuig 2025. Ang kada ambulansya ang puno sa importante nga medical equipment, sugad sa stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor, first aid kit, nga iba pa nga emergency supplies. Maghata garantiya sa kamandam para sa patient transport ng urgent case. Ang presidente nagpaklaro nga ang modelo ang practical nga durable paklaro nga ini pinaagi sa paghirot sa pagkaput sini ini ang mag-iha sanglit sagdon naton sa mga LGUs nga nagpakarawat sini.
di rin man paggamiton pamersonal, ha? Ngali naman gamiton kung may bulang pan-emerhensya ko lang ini para sa pasyente, diri sa pamersonal. Ang brand unreliable and any mechanics din sa Pilipinas ang mag-ayad sini kay naging disenyo san karigon durability ngan masayon ang maintenance sa remote ng mga bungto. Para sa mga pamilya sa Samar, coastal ngan upland areas, and patient transport vehicle, ang importante, mas pa sa ganan gobyerno donasyon. Ini ang lifeline. Ang mga pasyente ang mga gamit sini para ibiyahe ang irang mga pasyente on tricycles, jeeps, ang iba naging mamakuri sini ay nagbibiling pa tricycle, jeep o carabao cards para sa medical care. Si PCSO General Manager Melquiades Robles nagpahinundom sa itong low disparate communities nga i-improve durante isang pandemic not too long ago. Durante isang pandemic kita nagsaksi nga kung patiunan itong mga tricycle ang nagmo-mobilize ang transport patients. Danay, sa kada home drone o carabao din papasakay pa sa karetila nga dinadanas ang carabao para la makaabot sa ospital sa kadagmitan. 30 minutos na naglabay sa alas 4. Mabalik ka kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Bueno, padayon kita kasangkayan. 33 minutos naglabay sa alas 4. Sekretary Angara nagapilar sa DPWH nga buligan ang mga estudyante nga ginsusuong ang peligro sa nira buhis buhay nga natabok sa salog para makag-eskwela sa Nueva Ecija. Adi ang detalye sining aton balita
Nag-apilar si DepEd Secretary Sani Angara sa DPWH nga munigan ang mga kabataan sa gumawas sa report nga ginsusuong ang peligro sa pagtabok sa salog na tabok sa rumaragasa nga tubig sa salog gamit ang kable agud mga eskwela sa eskwelahan. Sa iya surat kan DPWH Secretary Manuel Bunuan nga may petsa Agosto 17, 2025 ginbanggit ni Angara ang usa nga report sa GMA Regional TV News na may kita ng pirang estudyante sa Pinayag National High School sa sitio Macdo, Barangay Pinayag sa Bungtusan, Cayapa. Sa nasabi nga report, may kita ng pirang estudyante nga natabok nagtutulay la sa kable para makatabok sa salog nga narubat ng tulay sa Barangay Latbang tungod sa Bagyo Pipito sa Nobyembre 2024. Ang ira istorya mao ang painundom sa broader infrastructure challenges nga nagpapadayon makaapektar sa natong public school system sa ring ni Angara sa surat. Ibanganin naton nga mga kabataan ginsasag ka pa ang mga kabukiran para la makabut ang iba ginlulugsad ang nataas na bukid labi na ko nanira barangay ato sa punggay san bukid biskin daw madalunot din susuong ang peligro makalusad lang ato sa eskwelahan ng hirayo. Aton ginrekognisar yan sustainable and long-term solutions ang kinahanglan good para maggamyada sa access kadto sa may eskwelahan sin talwas ng reliable dugang paniya. Sigun kan Angara naglalaw man DepEd nga maggamyada ini sa maupay nga koordinasyon sa DPWH para masiguro mga marigon ang ititindog ng mga classrooms ngan dalan pakadto sa mga eskwelahan labi na sa mga lugar nga rayo ngan permi gindatamaan sa kalamidad. Mga balaod angay i-translate sa Filipino, Bisaya, Waray-Waray ngan Ilocano sigun kan Jokno. Karuyag ni Akbayan Party List Congressman Chel Jokno nga i-translate iguhubad sa Pilipino sa Marinyo o Waray nga iba pang lingwahe ang mga balaod sa nasod agud maintindihan sa mas damo nga mga Pilipino. Tungod sini nag-file si Jokno sa House Bill 3863 o balaod Batas sa Sariling Wika Act or Law in Native Language Act. Agud mabaton daw ang ulang sa komunikasyon tungod sa magkakaibang lingwahe. Ano kita makakalaom sa ordinaryo nga mga mulupyo nga sumugot sa balaod? Kung ini sinurat sa lingwahe nga diri nira naiintindihan. Usa nga trabahador sa Mindanao ang nagiginanglan sa usapang abogado o translator para makaintindi sa labor code. Usa nga iroy sa Ilocos kinanglan makabasa sa anti-violence against women and their children sa kalugaringon nira nga lingwahe. Isplikar ni Jokno nga usa nga abogado. Bilang tagapagtanggol ng karapatang pantao sa loob ng ilang dekada na, karamihan ng mga kliyente natin ay mga ordinaryong mamamayan na hindi biyasa sa Ingles. Biyado na nga sila dahil wala silang pera at kakayahan, mas lalo pa silang biyado dahil hindi nila naiintindihan ang batas. Dugang paniya. Nakapamtang sa bill ni Jokno nga mindaran na Revised Administrative Code of 1987 agud may translate sa tulong nga pangunang pinulungan ang mga balaod sa nasod sa Filipino, Bisaya nga Ilocano nga narepresentar daw sa upat nga pinakadagko nga ethno-linguistic groups ang Tagalog 26%, Bisaya 14.3%,
Ilocano 8%, ngan Cebuano 8%. Inagisang paghubad sa itong mga balaod nga may pinalidad into terms that are easily understandable by ordinary citizens in their local language, we minimize the risk of misunderstanding and misinterpretation. Pulong pa ni Jokno. Ba, miskin kumilik chairman, ha? Nadagit sa mga kawatan na biktima sa salisigang sa restaurant ang iyabag na gindalagan sa mga kawatan. Miskin nga may bodyguard na salisiyan pagyapon nga gindalagnan sa bag si Comelec Chairperson George Garcia. Samtang nakaon sulod sa usang restaurant sa Pasay City sa tunga Martes. Ano sa mga suspect na sakote na dakop sa hot pursuit operation. Sa report ka San Kulog Winsering nakaon sa restaurant si Garcia san siya ang haranian ginapikihan siya sa mga unom nga suspect nga nagpanggap nga mga customer liwat. Nakuha sa mga suspect ang bag ni Garcia nga nakalapag sa lingkuran nga may sulod nga kas, mga ID nga cellphone. Ginsubukan daw sa bodyguard ni Garcia nga lanaton ang mga suspect pero waray inimabti sa bulig sa CCTV camera. Na tultulan ang identity sa mga suspect nga nasa kote na dako pa sa Saira nga sa Las Piñas City nga usa nga babae nga 44 anyos. Nabawi ang bag ni Garcia nga mga gamit pero waray na ang kwarta nga maabot daw sa 10,000 pesos tubtub 12,000 pesos. Padayon nga ginbibiniling sa mga otoridad ang iba pa nga suspect. Minutos na naglabay sa alas 4. Pwede kita sa ibang payagan sa opinion page ng Abante Tonight. Sa kolom ni Benji Alejandro The Benz Files, panahon ng busisian. Sa payagan Abante Tonight, August 20, 2025 issue. Tungkol sa problema sa naglabay nga baha, lumutang ang iginatago nga basura, ang basura sa pangungurakot. Lumutaw ang panabuso sa pundo ng bayan sa pipira. Ngan para mahibaruan sa taong bayan, ang mga milagro ng mga nakatago nga klabera sa ahensya sa gobyerno. Ng mga korporasyon nga panagiya sa gobyerno. Iginlunsad ni Pangulo Marcos ang usa nga online sumbungan ang isumbong mo sa Pangulo. Ang nasaad, anuman nga sumbong nga ginhamtangan sa salapi sa taong bayan. Parte sa salapi sa taong bayan. Dagmit nga imbestigaran, dagmit nga aksyonan. Ada sa high gear nga na ang pagbusisi sa mga manomalya nga flood control projects. Pareho ang Senado ng Kamara ang patawag na sa hearing samtang igindiduso nagyapon ang pagporma sa nusa nga independyente nga third party para mag-imbestigar sa mga anomalya sa flood control projects. Adtula nga speech ni Senador Lacson na grabe ang tunduha nga mga district engineers nagpapaperdi san huigo sa kasino san milyon-milyon ka pesos. Di naman kita nga mga empleyado sa gobyerno labi na itong mga hamog-bulaan sweldo diri nga ninabot 1 million pesos. Nakukubra sa GSIS na tirok sulod sa 35 anyos nga trabaho. Ginhinulat iton
tubtob magretero pero adiman nga mga district engineers, mga kontraktor, mga dumagko nga mga politiko nagpapaperdila sa milyon-milyones ka pesos usala kagabi ito na sa mga kasino. Tigang san nakukurakot nira nga pundo sa gobyerno. Grabe ano. Labi na ang kairo antong mga gutom. Mga taga-baryo nga diin nagpapasan para lang labi na doon mga kabataan para may mabalon sa eskwelahan, nagpapasan sa mga magbugat nga pinanmalit nga usa ka sako nga bugas para lang may panbalon sa irap pag-aram. Pero yun nga mga nangurapkot nga mga politiko nagkakamal, ginuhoy gula. Pati mga kontraktor nga mga district engineers ginuhoy gula na piperdi sa milyon-milyon ka pesos usala kagabi. Grabe ano. Total, nagdikang nagyapon ang pag-imbestigar sa paggamit sa pondo ng bayan, may panawagan liwat sa Pangulo nga pakisilip ang pondo sa pag-ibig o sa Home Development and Mortgage Fund o HDMF. Bilyon-bilyon ka pesos nga kantidad daw sa pondo kung may kamaturan ang nailagak sa usa nga private company nga waray daw go signal sa board sa pag-ibig. Grabe liwatin niya, no? Bilyon-bilyon nga pesos nga kandidat sa pondo. Gindeposito sa usa nga private companies nga waray daw go signal sa board sa pag-ibig fund. Kapareho liwatin ni san iskandalo sa GSIS nga OWA nga bilyon-bilyon nga pesos liwat ang igindeposito sa private sector nga waray approval sa board. Ang kuri pagod kay sa usa nga online gambling, usa nga pahoygo gin deposito sa GSIS ang 1 billion pesos nga kontribusyon. Kita naman sini kadakan sini mga teachers 30 anyos sa sobra nga nagkukontribuer kakadto lang ngayon sa kapital san pahoygo, GSIS ang itman, ang GSIS General Manager ng President na suspendido hasta itong gadayana. Ang mga opisyal sa GSIS ng OWA ang nag-invest sing tig 1.4 billion pesos na waray board approval ng dagmit nga naimbestigaran nga nakasuhan sa ombudsman sang talsik dayon sa rasa pwesto tungod sini nga mga kaso. Adi naman ang naton mga kamaistrahan nga 35 anyos 40 na inaabot pa sobra nga nalalagas nila pag sinerbisyo sa gobyerno tungod sa damo nga mga utang wala nga ni nakukubra dito sa era pag-retire tungod kay putos sa utang sa GSIS. Adi naman bilyon-bilyon nga pesos nga era nga natirok sa era sa GSIS gin pupuhunan la sa pahoygo. Grabe sining GSIS ano. Kay baba ang pag-ibig kay nano ang mamingaw pakiana ni Mang Juan. Ang pundos ang pag-ibig antikang sa mga ordinaryo nga mga Pinoy. Gin kaltas ini, gin didak ini tigang sa iradugo ngan balhas. Kinanglan la protehiran antis pa maging urhi ang ngatanan. Napagharampangan naman lang nato ang pera ni Juan de la Cruz. Sa luyos ang pahayag sa LTO nga naresolba na ang baklag sa plaka sa mga salakyan. Damo pagyapon nga motorista ang di rin nakakakuha sa plaka. Labot pa sini depektibo ang online system para sa lisensya. Sanglit na bipiritan ng mga aplikante nga pumila sa mga opisina sa LTO. Dugang pa sini diri pabor ang mga accredited doctors sa teleconsultation para sa medical exam sa mga driver. Sumala sa ira diri sa dangan online check-up agud matudlok ang physical nga kondisyon sa aplikante labi na kung klarado pa ang pagkita sini. Baga ang LTO mas tutok sa mga press release mga chief ang ginanglan aksyon sinungod.
Ang kolom ni Benzi Alejandro Defense Files, 12 minutos, antes ang alas 5. Mabalik ka kauman sa mga paybaro sa control. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Alright. 10 minutos antes ang alas 5. Ngati kita sa kolom ni Arnold Clavio, tilamsik ni Igan sa Abanti Una sa Balita. Respeto sa kanya-kanyang trabaho. When someone accuses you of doing something you're not doing, it's usually because they are the ones doing it. Kung ikaw ang ginakusaran nga naghihimo san butang nga diri mo naman ginihimo, ini ang tungod kay sira mismo ang naghihimo sini. Anonymous. Nagpost si Pasig City Mayor Vico Soto sa iya Facebook account. Bago tanggapin ng mga kilalang journalists ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Kaupod sa post ang mga litrato sa interview ni Julius Babaw ngan Corina Sanchez sa mag-asawa nga Diskaya. Andis pa ang eleksyon sa Mayo. Parte ni sa pagpakilala sa mag-asawa nga Diskaya sa publiko. Tungod kay makandidato Mayor San Pasig City si Sara Diskaya. Sa urhe sa ring ni Soto, not an exact figure pero alam nyo na. Mayor, kung may daka marigon nga ebidensya kontra kanda Babaw, Julius Babaw ngan Corina Sanchez nga nagpapabayad sa mag-asawa nga Diskaya para sira ang ma-interview, ibulgar nimo. Kung diri ka sigurado sa 10 million pesos pira ba o mayada ba tungod kay siring mo, maaram na kam. Diri ko iniginalauman nga magtitigang sa iyo ang napaka-irresponsable nga pahayag. Aruya ko lang mahibaruan, buligan mo kami. Ayaw ka pagtago sa mga pasaring, pabate o haka-haka. Tungod sa industriya namon, importante ang termino nga verification sa facts sa pagbabalita. Damo ang ginagiyan, ano sa nga balita, antes iniig ayre. Sa amon, ginsasala ang kada interview, ngan ginre-review anay antes ini may play sa TV o sa radyo. Ngan kinahanglan may approval sa mga news manager. Ini nga akusasyon ni mo Mayor kontra kanda Babaw ngan Sanchez, ang baga diri makatadungan, diri la sa duha kundi sa bugos nga industriya. Diri ini para dipinsan ko ang duha
nga taga-media sa panrobat ni Soto, kundi ang maprotehiran ang bugos nga industriya sa pamamahayag, nga ginukuhaan sa impormasyon sa publiko. Naatubang kami na sa dako nga ayat pagabot sa kredibilidad adan social media nga pirit ginurubat ang mainstream media nga mas gintutuuran pa sa kadaman. Mayor, ayaw ka na makisawsaw sa delikado nga panahon tungod kay sa kalugaringon mo nga interes nga politikal. Adakit sa demokrasya ngan may katungod ang sinuman nga mabatian ang irapanig. Ang questionon mo, ang maka-interview, ang imo kalaban sa politika, ang pagsikil, pagtamak sa katungod sa publiko sa impormasyon. Parihas kit san panuyo, magamayada san malimpyo nga gobyerno. Pero ayaw naman isingit sa kamalayan ng mga Pinoy nga ikaulaan malimpyo ngan tadong. Ginbanggit mo pa nga pwede sara magtago sa gray areas. Diri naman journalism ini, more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor pero wag na tayong maglukuhan. Ano ang ibabaruan mo sa probisyon namon, Mayor? Nano ang gray areas nga giimo ginbabanggit karuyag ko may baruan. Ibalik ko iton sa imo, Mayor. Ayaw nakit maglukuhan talaga? Wala ka bang district engineer sa ang Pasig City? Waray ka ba kongresista? Waray ba siya insertions? Waray ka ba flood control projects? Waray ka ba bids and awards committee? May trabaho ka? May trabaho liwat kami nga taga-media. Pagrespeto, walang personalan. Amod to ang kolom ni Arnold Clavio tilamsik ni Igan iyabanat sa patutsada ni Mayor Vico Soto kontra kan Julius Babaw ng Corina Sanchez nga nagpakarawat daw 10 million pesos sa iya kabangga nga nagpa-interview sa iya nga duwa nga kabangga niya pagka-mayor sa itong eleksyon. Nga na bueno, nga di kita sa kolom naman ni Barry Gutierrez, usapang barikada. Hindi lang dapat salita. Sa Payagan Abante, una sa balita, August 21, 2025 issue. Adiyan marasa pagarampangan niya na. At ang investigasyon sa naisumat nga bilyon-bilyon ka pesos nga kawat, ginkurakot tigang sa flood control projects. Nagtikang ini, mahuman ang pasabog ni PBBM, sandiritso niya iyakan, mahiya naman kayo sa mga nadadabi, ngandungan panaad sa malaksi, ngan hayagan ng investigasyon. Maupay sa aton pamati, oo. Pero yan nga pira kasimana na ang naglabay, klarado nga diri pwede puros iyakan la. Kung tubtob di dala, diri ko mahisiring laban kontra korupsyon palabas la. Ay simpleng-simple lang naman ang ginaros ang taong bayan. Kung may anomalya, iyakan mo kung sino ang may kasalanan. Kung may ebidensya, kasuhan. Diri sadang itong tipo nga nagpipinsar pa kung magpa-file sa kaso. Ang gobyerno ang diri pwede baga estudyante nga ginpipinsar pa kung magsasubmit ba sa homework o diri. Ang milyon nga mga pamilya nga ginbabaha kada tuig. Tungod sa bulok nga flood control project, sirang tinuod nga nagbabayad sa presyo sa kawadaan sa aksyon. Ngan ayaw naman unta hingalimti nga maiya na nasisina ang taong bayan. Kung ang Pangulo yan na la kumukulo ang dugo, kita la maiha na nga nagsasabrag sa naton kasinahon. Dirila sa baho sa korupsyon kundi sa kawadaan sa justisya nga nasunod dinhi. Kung karuyag sa administrasyon nga seryosohon sa publiko ang iraginiyakan, kinahanglan sa klarado nga resulta. Diri pwede ito nga puro statement sa media samtang padayon nga nasunod ang bilyon-bilyon sa bursa sa pipirahayla. Pero dirila malakanyang ang may angay himuon. Ang Senado ngayon na nag-imbestigal liwat. Angay siguraduhon nga diri ini maging serkos. Diri unta nira himuon nga instrumento para limpihon ang ngaran sa irang mga kakampi.
o kaupod nga tingali maamong sa mga kontrata. Kahuman ang kahihiyan, kahuman ang kaaraudan nga durot sa nira pag-atras sa impeachment laban kan VP Sara. Ubod sa nipis nala ang kredibilidad sa Senado pag-abot sa usaping pananagutan sa mga dagko nga mga opisyal. Kung pati dinhi ang madadapa pasira, waray na good matuod pa sa ira. Sang deklarado ang panawagan, di rin ni simpleng investigasyon para makaiban sa kasinahon sa mga tao. Kinanglan may ngaran, kinanglan may kaso, kinanglan may mapreso. Sa urhi, simpleng arithmetic laini, kung bilyon ang nawara, bilyon liwat ang nga ipanagot. Kung warikit mababatian nga klarado nga resulta sa mga masunod nga bulan pinsara, pipinsaron na sang kadaman nga iningatanan ang palabas la. Ngan para sa mga Pinoy nga lumulusong sa baha nga nalulubong sa buhis, ito ng nakakainsulto nga palabas sa tanan. Amad to ang kolom ni Barry Gutierrez, usapang barikada, hindi lang dapat salita. Sa Abante, una sa balita, August 21, 2025 issue. Ngan in punto alas 5 anaton oras sa diyan naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Pag-ibig kumita sa 4.27 billion pesos. Umabot sa 4.27 billion pesos ang kita sa Pag-ibig Fund sa siyahan nga unong kabulan sa 2025, mas taas sa 51.79% kumpara sa pareho nga panahon sa 2024. Tungod sini nagataas sa 28.04 billion pesos ang net income sa ahensya, masubra sa 15.25% sa naglabay nga tuig. Sigun kan Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marlene Acosta, it is our responsibility to manage and grow the Filipino Workers Fund with prudence and integrity so we can continue delivering affordable home financing and provide our members with competitive returns on their savings. Tubtob Hunyo 30, umabot sa 1.14 trillion pesos ang matotal nga assets ng Pag-ibig Fund. Ungay dinhi ang 869.50 billion pesos sa housing-related assets, 82.70 billion pesos sa short-term loans, and 168.44 billion pesos sa income-generating investments. Anay sa salin nga 21.16 billion pesos ang tigan sa iba pang assets, sugad sa property, equipment, cash, and intangible assets. Ang gross investment portfolio sa ahensya ang umabot sa 168.47 billion pesos, hataas in 33.13 billion pesos o 24.48% ikang sa katapusan sa 2024. Sigun sa mga opisyal, igin papakita sini ang mahirot ngan matalinong pamamahala sa pondo sa mga miyembro samtang ginsuportaran ang pangunang programa sa Pag-ibig sa pabahay ng short-term financing. Amod to ang aton news update, Jean Navilon, iutag notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.